narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ang Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tika-kaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat ng hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon niya ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga taong kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na nalalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At bigyan po natin ng pagkapasalamat, papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung napakinggan po natin ng maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, mapapansin po natin na halos may pagkaparehas ang kwento ng ating unang pagbasa sa ating ibanghelyong napakinggan. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Propeta Eliseo na kung saan siya ay nakapagpakain ng napakaraming tao sa loob lamang o sa pagkakaroon lamang ng 20 pirasong tinapay. Sa ating ebanghelyo, si Jesus nakapagpakain ng mahigit kumulang 5,000 katao, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, sa pamamagitan lamang ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Halos magkapareho. Si Propeta Eliseo
Gusto niyang magpakain. Gusto niyang magpakabuti. Si Jesus, dahil sa kanyang habag, sa mga taong sumunod sa kanya, gusto niya rin itong pakainin. Pero mapapansin din natin sa dalawang kwento na ito, mga kapatid, na merong mga taong pumipigil. Sa ating unang pagbasa, sino ang pumipigil? Ang katulong ni Eliseo. At anong sabi niya? Hindi po yan sapat. Kulang po yan. Sa ating ebanghelyo, sino ang pumipigil? Si San Felipe. At ang sabi niya, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tika-kaunti ang mga tao. Sa madaling salita, mga kapatid, may mga taong gustong magpakabuti, gustong gumawa ng mabuti, gustong gumawa ng tama, gustong gumawa ng nararapat, pero may mga taong pumipigil. Ano kayang klaseng tao tayo? Tayo po kaya yung mga taong kapag merong isang taong gumagawa ng tama, ang sasabihin natin, sige pa, pag-igihan mo, kaya mo yan. O tayo yung nagsasabi doon sa taong gumagawa ng mabuti, huwag ka nang gumawa ng mabuti. Pwede na yan. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin may kakayanang gumawa ng mabuti. At kung merong tayong kakayanang gumawa ng mabuti, dapat tayo din ang nagpupursigi sa iba na pagbutihan at gumawa din ng mabuti at tama. Alam niyo po, minsan naalala ko nung ako po ay batang pari pa, isang araw habang ako po ay magmimisa, meron pong isang batang lalaki na nagsisimba. Ang suot niya po, sando, shorts at tsinelas. Kaya nilapitan ko ho ang batang ito araw ng linggo. Sabi ko sa kanya, magsisimba ka? Sabi niya sa akin, opo, Father, magsisimba po ako. Sabi ko sa kanya, nasaan ang nanay mo? Sabi niya sa akin, yung nanay ko po naglalabada. Yung tatay mo, yung tatay ko po namamasada. Sabi ko, yung mga kapatid mo, ay hindi ko po alam kung nasan sila, Father eh. Sabi ko, kaya ikaw lang mag-isang nagsisimba? Pero nagulat ho ako doon sa sagot ng bata sa akin. Ang sagot ng bata sa akin, wag ho kayong maingay, Father. Tumakas lang ako. Tumakas yung bata para magsimba. Sabi ko, bakit ka tumakas? Kasi po ayaw po ng nanay at tatay kong magsimba ako. Alam niyo po, gulat na gulat ako. Bakit? Kasi ho baka minsan tayong mga magulang, tayong mga nakatatanda, ang pumipigil sa mga bata na magpakabuti at gumawa ng tama. Nung pinagninilayan ko nga ho yung karanasan na yun, sabi ko, bakit ganon? Bakit may mga ganong magulang? Hindi papayagang magsimba ang anak, pero papayagan ng mga bata at mga anak nila na lumangoy sa baha. Bakit ho pipigilan ng mga magulang na mga bata dumalo sa simbahan, gumawa ng mabuti, gumawa ng tama, pero hahayaan nila na ang kanilang mga anak nasa lansangan kung ano-ano ang mga bagay na ginagawa. Mga kapatid, wag ho sana tayong maging hadlang upang ang ibang tao magpakabuti at gumawa ng nararapat. Uulitin ko po yun, ha? Wag nawa sana tayo ang maging hadlang upang ang ibang tao magpakabuti at gumawa ng nararapat. Pangalawang bagay, mga kapatid,
Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, nagsimula po sa pagiging maliit ang lahat. 20 pirasong tinapay, nakapagpakain ng napakaraming tao. 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, nakapagpakain ng 5,000 katao. Ngunit paano napangyari ang lahat ng bagay na ito? Sa atin pong unang pagbasa, sinabi ni Propeta Eliseo, yaan ang sinabi ng Panginoon, mapangyayari yan. At sa ating ibanghelyo, ano ang ginawa? Dumaan si Jesus sa kamay ni Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, kahit ang bagay ay maliit, kung ito ay laging dumadaan sa kamay ng Diyos, ito ay nagbibigay ng milagro. Uulitin ko, anumang nagsimula sa maliit, ngunit ito ay dumaan sa kamay ng Diyos, ito ay nagbibigay ng milagro. At tandaan natin, ang bawat milagro na nangyayari sa buhay natin, dapat nating ituring na isang regalo mula sa Diyos. At ang regalo mula sa Diyos ay tinuturing din nating isang biyaya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa ating ibanghelyo, no? Tipunin niyo ang lumabis para hindi masayang. At ano pong pinapatungkulan nito mga kapatid? Sa panahon po natin ngayon, mahilig tayong magtapon. Kapag ang mga bagay ayaw na natin, itatapon na yan. Tama po ba? Pansinin po ninyo nung Miyerkules, napakadami pong basura. Bakit? Dahil tayo, mahilig tayong magtapon. Tapon dito, tapon doon. Kapag hindi na mahalaga ang bagay, kapag hindi na napapakinabangan, anong sinasabi natin? Tapon nyo na yan. Pero ang mas nakakalungkot, hindi lang minsan gamit ang tinatapon natin. Kahit relasyon, kahit ugnayan, kahit ang pagiging isang pamilya, kaya nating itapon. Bakit? Baka kasi hindi natin nakikita ang mga bagay na ito bilang isang regalo o bilang isang biyaya ng Diyos. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo? Sino pong nakatanggap na ng regalo? Ay, onti pa lang. Sinong gustong tumanggap ng regalo? Mas marami yan. Ano? Pero di ba, aminin po natin o hindi mga kapatid, kapag ang isang taong nagbigay sa atin ng regalo, ay hindi mahalaga sa atin yung nagbigay. Kung sino-sino lang ang nagbigay sa atin ng regalo, aminin po natin. Di ba minsan binabaliwala din natin yung regalo? Minsan nga tinatambak lang natin. Minsan nga, hindi pa natin, o kaya binibigay pa natin sa iba, nire-recycle natin. Pero kapag ang tao na nagbigay sa atin ng regalo mahalaga, kahit sira-sira na yung regalo, pipilitin natin makumpuni, magawa, at ayaw nating itapon. Bakit? Minsan nga, ang mga anak, sasabihin ng magulang, tapon mo na yan. Pero ano sasabihin ng anak? Ayoko. Kasi may sentimental value to sa akin. Mahalaga to sa akin. Tama po ba? Mga kapatid, tingnan natin ang lahat sa buhay natin. At mapapansin natin na ang lahat ay mula sa Diyos. At kung ito ay mula sa Diyos, nangangahulugan na ito ay biyaya na dapat pahalagahan at pagyabungin at hindi dapat itapon. Alam niyo po, pag nagkakasal ako, nakakatuwa po, no? Kasi yung mga batang kinakasal, kapag nagtitinginan sila, ang tingin nila sa isa't isa, regalo ng Diyos. May mga mag-asawa po ba dito? Ay, wala. Meron naman, no? Tingnan nyo nga yung asawa nyo.
Ano bang tingin mo sa kanila? Regalo? Nandun pa ba yung pagiging regalo? O kaninang umaga nung gumising ka, sinabi mo sa Panginoon, Lord, salamat ha. Nakita ko pa ang pinakamagandang regalo mo sa buhay ko. O baka naman pagising mo kaninang umaga, sinabi mo, Panginoon, bakit nagising pa tong damuho na ito? Hindi na regalo. Pwede nang itapon. Mga anak, ano ba ang tingin niyo sa magulang ninyo? Regalo mula sa Diyos? Kung sila ay regalo mula sa Diyos, dapat pahalagahan, bigyan ng importansya. O baka ang tingin niyo sa mga magulang ninyo, gadget, na kung saan kapag nalalaos na, kapag luma na, itapon na lang. Kung makikita lang natin lahat bilang isang biyaya mula sa Diyos, hindi tayo magtatapon. Hindi tayo magsasayang. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa makita po natin na ang lahat ng bagay na meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. At kung ito ay biyaya mula sa Diyos, hindi tayo magsasayang, hindi tayo magtatapon, kundi tayo nawa ay maging biyaya din sa iba, upang ang iba ay patuloy pa ding gumawa ng mabuti. At sa kanilang paggawa ng mabuti, sila din ay nagiging biyaya at regalo sa iba. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na mamulat ang ating mga mata, mamulat ang ating mga puso, na makita ang lahat ng bagay bilang isang regalo mula sa Diyos. Makita ang lahat ng bagay bilang isang biyaya mula sa Diyos. Amen.